Roma Kabanata 7. Hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid, pagkat nagsasalita ako sa kanilang nakakaalam ng batas, kung paanong ang batas ay may pamamanginon sa ibabaw ng isang tao habang nabubuhay siya. Pagkat ang babaeng may isang bana, isa, ay natatalyan ng batas sa kanyang bana habang nabubuhay ito, ngunit kung patay na ang bana, siya ay kalag na mula sa batas ng kanyang bana. Sa gayon nga kung, habang nabubuhay pa ang kanyang bana, na mag-asawa siya ng ibang lalaki, ay tatawagan siyang isang babaeng mapangalon niya, ngunit kung patay na ang kanyang bana, ay malaya na siya mula sa batas, anupat hindi siya isang babaeng mapangalon niya, kahit na mag-asawa pa siya ng ibang lalaki. Kaya nga, mga kapatid ko, naging mga patay rin naman kayo sa batas sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang makapag-asawa kayo ng iba, maging sa kanya na ibinangon mula sa mga patay, nang magbunga tayo ng bunga patungo sa Diyos. Pagkat noong nasa laman tayo, ang mga paakit ng mga kasalanan, na ang mga ito ay sa pamamagitan ng batas, ay gumawa sa mga sangkap natin upang magbunga ng bunga sa ikamamatay. Ngunit ngayon ay sinasadyap tayo mula sa batas, na mga patay na doon sa nagtali sa atin, upang maglingkod tayo sa kabaguhan ng Espiritu, at hindi sa kalumaan ng titik. Ano nga ba ang sasabihin natin? Ang batas ba ay kasalanan? Ipagbawal nawa ng Diyos. Hindi ko nalaman ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng batas, pagkat hindi ko nalaman ang pita, malibang sinabi ng batas, huwag kang mag-iimbot. Ngunit ang kasalanan, na kumukuha ng kadahilanan sa pamamagitan ng kautusan, ay nagsagawa sa akin ng lahat ng pamamaraan ng pagnanasa. Pagkat kung walang batas ay patay ang kasalanan. Pagkat minsan akong nabuhay na hiwalay sa batas, ngunit nang dumating ang kautusan, ay muling binuhay ang kasalanan, at ako ay namatay. At ang kautusan, na siyang itinalaga sa ikabubuhay, ay natagpuan kong sa ikamamatay. Pagkat ang kasalanan, na kumukuha ng kadahilanan sa pamamagitan ng kautusan, ay luman lang sa akin, at sa pamamagitan nito ay pumatay sa akin. Kaya nga ang batas ay banal, at ang kautusan ay banal, at makatarungan, at mabuti. Iyon nga bang mabuti ang gumawa ng kamatayan patungo sa akin? Ipagbawal nawa ng Diyos, ngunit ang kasalanan, upang ito ay may pakitang kasalanan, ay gumagawa ng kamatayan sa akin sa pamamagitan ng kung alin ang mabuti, upang ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan ay maging labis na makasalanan. Pagkat nalalaman natin na ang batas ay espiritual, ngunit ako ay ayon sa laman, na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Pagkat kung ano ang ginagawa ko ay hindi ko pinapahintulutan, pagkat kung ano ang nais ko, ay hindi ko iyon ginagawa, kundi kung ano ang kinamumuhian ko, iyon ang ginagawa ko. Kung ginagawa ko nga ang hindi ko nais, ay sumasang-ayon ako sa batas na ito ay mabuti. Ngayon nga ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Pagkat nalalaman kong sa akin, iyon ay, sa laman ko, ay walang mabuting bagay na nananahan, pagkat ang mag-ibig ay narito sa akin, ngunit kung paano isasagawa ang mabuti ay hindi ko matagpuan. Pagkat ang mabuti na nais ko ay hindi ko ginagawa, kundi ang masama na hindi ko nais, iyon ang ginagawa ko. Ngayon kung ginagawa ko ang hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Natatagpuan ko nga ang isang batas, na, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay narito sa akin. Pagkat nasisiyahan ako sa batas ng Diyos alinsunod sa panloob na tao. Ngunit may nakikita akong ibang batas sa mga sangkap ko, na nakikipagdigma laban sa batas ng pag-iisip ko, at dinadala ako patungo sa pagkabihag sa batas ng kasalanang nasa mga sangkap ko. O kahabag-habag na tao ako. Sino ang sasadyap sa akin mula sa katawan ng kamatayang ito? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Kristo na Panginoon natin, sa gayon nga sa pag-iisip ako mismo ay naglilingkod sa batas ng Diyos, ngunit sa laman ay sa batas ng kasalanan.